lahat po magsabi ng purihin ang Panginoon. Basahin po natin ang banal na salita ng Diyos sa Revelation chapter 5 verse 12. Praise the Lord. Saying with a loud voice, "Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing." Yan. Sino ang worthy? Sino ang karapat-dapat? Ang sinabi dito, ang karapat-dapat na tatanggap ng kapangyarihan, ng kayamanan, ng kaalaman, ng kalakasan, ng karangalan, ng kaluwalhatian, ng pagpapala. Ang sinabi dito, the Lamb, itong kordero. Worthy is the Lamb that was slain. Siya yung kordero na pinatay. Worthy siya. Now, ang tanong, siya yung receiver? Sino yung magbigay ng power, riches, wisdom, strength, honor, glory, and blessing? Sino sila? Hindi naman pwede ang Diyos. Kasi siya na nga eh. Siya na nga ang Diyos eh. Kundi tayo na mga tao, worthy siya. Karapat-dapat siya na magbigay tayo ng ating power, ng ating kayamanan, ng ating wisdom, ng ating kalakasan, ng ating pagparangal, ng ating pagluwalhati, ng ating blessing para sa Kanya. Praise the Lord! Dahil worthy siya, karapat-dapat siya. Imbis doon natin kay taning ibigay, imbis sa tao natin ibigay, imbis sa sarili natin ibigay, doon natin sa Kanya ibigay because He is the most worthy. Worthy siya. Karapat-dapat lang tayo magbigay lahat nito para sa Kanya. Amen? Amen. Praise the Lord. And who is this Lamb? Sino ito basa? John 1:29. Praise the Lord. The next day, John seeth Jesus coming unto him, and saith, "Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world." Yes. Sino ang lamp na ito? Sino ang kordero na ito? Walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi ni John the Baptist, the next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, "Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world." Sabihin mo, yan lang ginawa niya? Yan lang ang kanyang nagawa sa atin? Yan lang? Anong yan lang? Hindi mo ba alam kung alisin niya ang kasalanan natin? Hindi na tayo maimpyerno? Hindi na tayo mapapahamak? Hindi na tayo ma-separate from God. Hindi na tayo magkukulang ng ating pangangailangan. Hindi na tayo magkakaproblema ng ano pamang necessities natin sa buhay sa sanglibutang ito. At matapos ang buhay natin sa sanglibutang ito, yung hinanda niya na buhay na walang hanggan, kakamtin natin. Praise the Lord! So kinakailangan intindihin natin bawat nagawa ni Kristo sa buhay natin. Huwag tayong bulagin, huwag labuin, huwag panghinaan ang nagawa niya sa atin. Bakit worthy siya? Na magbigay tayo sa Kanya ng power, ng riches, ng wisdom, ng strength, ng honor, ng glory, ng blessing. Unang-una, siya rin ang nagbigay sa atin ng riches. Siya rin ang nagbibigay sa atin ng strength. Siya rin nagbibigay sa atin that we may honor, that we may bless Him. Siya lang din nagbibigay niyan. So doon natin i-render ang lahat because He is worthy. Minsan may imagine ko, what strength ang measurement to the earth to revolve. Magpaikot ka lang nga ng anong ipaikot mo?
gagamit ka nga ng makina. Ito pa kayang globe na ito? Anong lakas ang para mag-ikot ito ng accurate? Yung solar system, anong lakas na nandyan? What if kung bitawan ito lahat ng Diyos? Di ba malaglag tayong lahat? What if bitawan ito ng Diyos? Di ba magkaluko-luko tayo lahat? So He is worthy to receive all these things. Kasi siya lahat ang gumawa nito. Siya lahat ang naglalang nitong lahat. He is worthy. Praise the Lord. Now, baka sabihin natin, ayan lang ginawa ni Lord Jesus Christ. Kinuha niya lang yung kasalanan natin. Di ba na-explain ko ahead of time na kung hindi inalis ang kasalanan, separated tayo from Him. Kung hindi inalis ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan sa ikalawang kamatayan. Kung hindi inalis ang kasalanan, we are godless. Maybe we have God but Satan. Ibubuli lang tayo ni Satanas. Idideceive lang tayo ni Satanas. Lulukuhin lang tayo ni Satanas. When in fact, ang kanyang goal, ang kanyang aim against us, to steal, to destroy, and to kill us. Binubula lang ni Satanas ang mga tao. Kaya itong ginawa ng lamp na ito na that was slain para anuhin niya ang kasalanan natin. Yes, tinanggal niya, pero merong word dito na ginamit. Basahin natin. 1 John 2 verse 2. Praise the Lord. And He is the propitiation for our sins, and not for our sins only, but also for the sins of the whole world. You see? Bakit siya worthy? Ano ang ginawa niya? Tinanggal niya ang ating mga kasalanan. Siya yung naging propitiation. Anong propitiation? To ease. To neutralize the effect, the consequence of sin. Imbis mamatay tayo sa ikalawang kamatayan, inalis niya yan. Hindi na tayo mamamatay. Imbis ma-separate tayo mula sa ating Creator, nireconcile tayo. That is propitiation. Yan, ang laki ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Praise the Lord. Huwag nating kalimutan yan. And not only unto us, but for the sins of the whole world. Not only unto those during sa panahon ng mga disciples, even unto all people of the world, nakasali tayo, makasali yung lahat na darating pa. Ganun ang ating Panginoong Diyos. Napakalaki na kanyang ginawa. He is the only worthy. At bakit siya ang gumawa nito? Bakit hindi sino paman? Wala nang ibang sinless. Siya lang ang nag-iisa. He is the only worthy to be offered. Diba ang mga sacrifices na ginagawa dyan sa Old Testament must be blameless, without spot, must be perfect. He is the only offering who is worthy to be offered for the propitiation of our sins. Siya lang ang takos nga muhalad sa iyang kaugalingon, nga ma-neutralize na niya ang effect sa kasalanan nga unta atong madangatan. Dahil walang kasalanan sa Kanya. He is worthy, Lamb of God, to be slain, to be offered, to be sacrificed for the redemption of our sins. Wala nang iba. Basahin natin. 1 John 3:5. Praise the Lord. And you know that He was manifested to take away our sins, and in Him is no sin. Siya lang ang worthy. Siya lang, wala nang iba. Alam natin na nahayag siya para tanggalin ng ating mga kasalanan. Dahil dyan sa Kanya, walang kasalanan. He is the only worthy Lamb of God. Worthy na kordero. Kaya siya yung worthy, tatanggap sa atin ng honor, glory, lahat-lahat. Kung meron man tayong kakayahan na binigay ng Diyos, gagawin natin para sa Kanya. Gagawin natin para sa Kanyang pangalan. Gagawin natin para sa Kanyang kaluwalhatian. Gagawin natin para sa Kanyang kapurihan. Yung revelation ni Jesus nung last New Year, saan niya ibibigay ang blessings sa mga anak ng Diyos? You cannot give
anything without the blessings of God. Sinabi dito, He is worthy to receive power. We are powerless except God give us the power. We are poor if God will not give us riches. We are full if God will not give us the wisdom. We are weak if God will not give us the strength. We cannot make any honor and glory and blessing for God's name if we don't know how to do it. See? Pero, bakit magawa natin ito? Dahil, saan niya ibibigay itong lahat? Yung blessings na ito, so that you can give all these things to Him who is worthy. To Jesus Christ, the Lamb that was slain. Dapat, alamin natin, yung pahayag ni Jesus na doon ko ibibigay sa mga prayerful. Anong prayer dapat gawin natin? Ganito, Lord, i-bless mo ako. I want to bless your name. Lord, bigyan mo ako ng wisdom para magamit mo ako sa gawain mo. Lord, bigyan mo ako ng kalakasan para makakilos ako sa iyong mga gawain sa pagliligtas sa maraming kaluluwa. Lord, give me so much blessings so that I can support to finance the propagation of the gospel. Puro prayer para ang intention mo is to give glory, to give honor, to give blessing, to give praise, to give strength, to give riches unto Him who is worthy. Praise the Lord. If you want to be blessed by the Creator, pray such prayers. Magdalangin ka ng ganong klaseng dalangin. Hindi kayo magdalangin ka, Lord, tabangin taon ko, Lord. Tabangi ko, puro ko. Self-centered ka na masyado. Pag mag-antala, magmumurmur ka na. Pag mag-antala, mag-complain ka na. Hindi ka naman siguro totoo, Lord. Hindi ka naman siguro faithful sa promise mo, Lord. Pero saan yung prayer mo? Para lang sa sarili mo. That's wrong. You ask amiss. That is why hindi mo nare-receive. Yung prayerful na sinabi ni Lord Jesus na doon niya ibibigay, mag-pray tayo. Lord, bless me so that I can bless you. Make me rich so that I can give riches to you. Give me power so that I can render power to you. You are the only worthy to receive all these things from me. Praise the Lord. Because I know all these things shall never be in vain in you. We render riches, power, glory, temporary. Really? Temporary lang? You will give it back to us eternally. You will give us back to us more abundantly. Hindi worthy makakompare ang lahat ng aming na-render dyan sa iyo of all the blessings na ibabalik mo sa amin. Unlimited opportunity. Kaya, therefore, ngayon, manggagaling sa atin na dapat siya ang tatanggap ng lahat ng mga ito. But you have to pray first to receive all these things para ibalik natin yan lahat sa Panginoon. Praise the Lord! Bigyan natin yan lahat sa Panginoon. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. That is how na nag-invest ka sa langit. That is how na nag-invest ka. Tingnan mo yung nag-testimony sa akin, Pastor Chit, na ako'y nadungog nga grupo sa mga Kristiyano. Dugay na kayo lang simbahan gihimo, wa pa mahuman. Ang salog, wa pa ma-tiles. Muingon na gani ang pastor, mag-meeting taon niya, kay mag-amutay ta sa tiles, wa na'y manungha sa meeting. O magpadako ta sa atong simbahan, kay guot na ta. Ang mga membro di na manimba sunod Domingo. Hisgutan gani unya nay ayuda, perting punoa sa simbahan. Hisgutan gani nay manah manghatag og isa ka sakong bugas, tunga-tungaon nato ni tag 10 kilos kada pamilya, perting punoa sa simbahan. Anong ibig sabihin yan? Kung sa sarili natin, mabilis tayo. Pero kung para sa Panginoon, parang pinagdadamot natin. What if kung mag-pray tayo, Lord Jesus, you are the only worthy to receive
power, riches, glory, blessings, praise, honor, lahat na ito, strength. Give me all those things so that I can do to you. Yan, ang proper na dapat nating idalangin. Praise the Lord. Kahit hindi ka na mag-isip sa sarili mo, understood na yon. Kahit hindi ka na mag-isip, kaya nga sabi nga ni Lord Jesus, unahin niyo ang kaharian ko at ang katuwiran ko. Lahat ito idaragdag sa inyo. How could you invest for the Lord's glory and honor if you don't have something to invest? And how can you invest something if you don't have you don't receive anything from God? How can you receive? Paano ka makatanggap? If you did not pray, hindi ka naman nag-pray, hindi ka naman nag-ask. Sabi ng Panginoon, ask, and it shall be given you. Praise the Lord. All things whatsoever you desire in prayer, you believe, you will receive it. So ngayon, binibigyan tayo ni Lord Jesus Christ ng profitable actions, profitable move sa buhay natin sa sanglibutang ito. Napakaiksi pa naman ng buhay natin. Tatay ko passed away already. Nanay ko passed away already. Once upon a time, my nanay every Sunday nandito yan. If I'm going to visit all churches, my nanay will go with me together with my all family. Bilis lang. Ngayong araw na ito, birthday ng tatay ko, na biological tatay ko. Nag-post yung mga kapatid namin ng picture ng tatay ko as alaala. Happy birthday tayo in heaven. Wala na, memory na lang. So meaning to say, hindi tayo tatagal dito. Now the question is, hindi pala tayo tatagal dito. What is the best for us to do? Anong dapat gawin? Then let us give glory, honor. Lahat ibigay natin sa Panginoong Diyos. Now, paano natin maibibigay yung mga bagay na yan? Pray that you may receive. Praise the Lord. Pag mag-pray ka at ma-receive mo na yan, huwag ka naman ding makalimot. Hindi katulad ng panahon ni Pastor Samuel Gabre. Pastor, ampo ikaw na ako'y problema. Dako kay kong utang, Pastor. Ampo ikaw, kabayad kong utang. Niprihan ni Pastor Samuel Gabre. Pag-uwi niya ng bahay, naglaba yung asawa niya. Minadukot dito na sa bulsa niya ng polo, raffle ticket ng Dato Complex. Pang! Naigani, wani mawala ang number, oh. Nag-due na ang raffle ticket. Nag-due na. Tanawan ni Dictos Dato Complex. Pasig na, day kay price madawat. Yung pala ang manager, hintay na ng hintay. Meron ng claimant sa second prize, meron ng claimant sa lahat ng mga, pati first prize, meron na. Ang grand prize, wala pang claimant. Ang grand prize yung Mitsubishi Lancer brand new car, sedan. Pagtingin niya sa first prize, wala man. Second prize, wala man. Consolation prize, wala man. Itapon niya na sana. Teka, grand prize. Pagtingin niya sa grand prize, unang digit, isakto. Ikalawa, isakto. 3, 4, 5, isakto. Hanggang natapos ang digits, perfect. Siya pala ang holder ng ticket ng grand prize. Praise the Lord. Niabot sa simbahan, nadala na sa kotse kay full tank yun eh. Pastor, salamat sa prayer. Masulbad na yun niya akong problema, pero kung kanang kotse akong ibayad, lugi ko, sobra na. So I cannot pay that for my debts. Ampuy ko, Pastor, nga mahali na. Gihimo na po niya si Jesus ahinte. Yan mo, ang Panginoon, napaka-humble. Kung anong hingiin natin sa Kanya, gawin mo siyang seeker, finder, ibigay niya. Na-found mo na ang hinihingi mo, kailangan mo mabenta, pwede rin siya maging ahinte, maghanap ng buyer. Prayan din ni Pastor, nahalin. Paghalin, wa na ni balik. Ang iyang promise nga muhatag siya tithes, wa na. Pati anino, wa naging makitaan. Na, pinagyamot mo. Imbis bibigyan ka pa sana ng Diyos, nakalimutan mo. Kaya sa buhay natin, lig-uno nato ang atong paghigugma sa Diyos.
Kita ba yang hinungdan langsang siya sa cross? Kita ba yang hinungdan inaog siya sa yuta? Kita ba tayo ba ang dahilan bakit siya ginawa niya lahat ito? Tapos hindi tayo magpakita sa kanya ng thankfulness, gratitude. Hindi tayo magpakita sa kanya ng pag-ibig. Oh, He is worthy. Praise the Lord. Takos kaayo ang atong Ginoong Hesus Kristo. Ngayon, bakit kailangan natin magpatuloy magsimba? Bakit kailangan natin magpatuloy na hindi nababalik sa kasalanan? Of course, ma-invalid yung redemption natin, ma-invalid yung forgiveness ng kasalanan natin. Pag dumihan na natin yan, para na rin ni-receive natin ang grasya ng Diyos ng walang kabuluhan. Ayaw dawata ang grasya sa Ginoo sa way kapuslanan. Pinaagi sa pagdawat sa kahinluan, kapasailoan, sa imong pagtubos, sa imong kalagikan, sa imong mga sala. Karong ibalik nimo ang sala. Sayang ang tanan nga pag-antos ni Kristo, sayang pod ang imong unang gihimo. Nga nituo ni hinulsol kanya, ibalik lang din nimo ang kasalanan. So anong gagawin natin? Si Jesus pa rin ang sagot nito. Praise the Lord. Kung si Lord Jesus ang sagot, mag-alis sa ating kasalanan, para hindi tayo maimpyerno, si Jesus din ang sagot para ang kasalanan hindi na magbalik at hindi na gagawin natin. Basa. Hebrews 9:28. Praise the Lord. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Ayan. See? Looking unto Jesus. Continue. Tutok tinha sa atong Ginoong Kristo, ayaw na ibalhin ang imuhang pagtanaw. Saan mo pagtutok? Saan natin makita si Jesus? Saan natin makita ang glory of the Lord? Saan natin makita ang glory of the Lord? Di ba sa simbahan? Di ba? Sabi ni David, one thing have I desired and will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord. Salamat tayo kay Jesus na at least itong ating temperature medyo lumalamig na. Aywan ko kung na-feel ninyo o hindi, kaya ibalik natin ito. Kasi under observation pa ito eh. Hindi pa ako nag-full ng pay. Sabi ko, i-hold ko muna yung balance. Unless masatisfy ang membro ko sa temperature ng dulot ng inyong kinabit dyan. So, praise the Lord. Praise the Lord. Pero bawal magdala ng unan, bawal magdala ng kumot, baka maya-maya, mahiga na kayo dyan, matulog na kayo. I don't think so naman din na meron sa inyo gagawa niyan. Pwede lang kayo mag-jacket, okay lang yun. Praise the Lord. Sabi pa ni Nanay Bibi, ay, panuhuton ko ani, pastor. Ikaw asa man kamo lingkod, alang rito kasgaw, ato ra nagpalikod si Nanay Bibi. Kay panuhuton daw. Kaya, patuloy tayo. Kung meron man tayong i-condition, pagandahin yung simbahan. Kasi favorite place natin ito eh. Dito natin, pabanguhin natin. At next project natin, kurtina. Kailangan tayo magkurtina ng blackout curtain dyan. There are 17 ka windows ating tabunan. Kasi yung init, mag-absorb yan ng malamig, malelesen. Diba? Curtain na naman. Praise the Lord. Itong simbahan, gawin natin itong favorite place. One thing have I desired and will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord. Dito natin makikita yung beauty of the Lord. Anong gawin natin sa beauty of the Lord? Para mapasa atin yung beauty of the Lord by keeping the word of God. Ano yung beauty of the Lord? Beauty of holiness. How do we worship God? Worship God in the beauty of holiness. Praise the Lord. Ganun. So, hindi na maputol ito hanggang kunin tayo ni Lord Jesus Christ. And I shall dwell in the house of the Lord all the days of my life,
to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Salamat ako na itong bago natin na nagpunta dito, si Mr. and Mrs. Donato, nag-text sa akin bigla, Pastor Chit, naabay mo sundo gikan sa uyang gurin? Ingkuwa ko nakaandam. Kung gahapon nung mo nagsulti sa ako, ipadala na ako kay Kent ang van. Abi na ako, di na sila manimba. Sige lang, mag-commute na lang mi. Grabe ilang paningkamot. Galing pa ito sila sa R. Castillo. Praise the Lord. At pinagaling ni Jesus yung asawa niya, si Sister Mar. Kaya hindi na maputol ang ating pagpunta dito. Basahin natin para si Jesus ba magpakamatay uli? Hindi na. Basa. Hebrews 10:10. Basa. Praise the Lord. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Okay. Isang beses lang kausara siya magpakamatay o kini para na sa tanan. Hindi natutuyo yung dugo ni Jesus. Remain fresh. Yung kanyang redemption remain active. No expiration. Until wala ng tao sa mundong ito. Pero habang may tao pa sa sanglibutang ito, His precious blood, His mercy, His love, His redeeming love will continue to all people of the world. Magpatuloy po ito. Maliban, ginawa niya lahat para tayo maligtas, para hindi tayo maimpyerno, hindi tayo mahirapan, hindi tayo magkulang ng ating pangangailangan. Maliban dyan, bakit worthy siya? Basa. Revelation 4:11. Praise the Lord. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Yan. Takos ikaw Ginoo mudawat og himaya dungog gahom kay ikaw naghimo sa tanang butang og sa imong kalipay sila tanan nabuhat. Apil na ka. Apil na ko. Apil na tantanan. Apil lang atong ginakaon. Og di na patubuon ng gulay din ha. Og di na patambuko ng mga meat din ha nga atong ginakaon kada adlaw. Og itay kaunon. May nagpost sa hospital. Ay, ani di ay kamahal ang kinabuhi sa tao. Kung ang tao di nakatulon, butangan na lang uhos, unya ang pagkaon nga nakabutang sa bag, isa lang kabag, 24 hours, 3,000 pesos. See? Kaya we are so blessed. Eh, paano yung mga nagkakasakit ng ganun? Be thou faithful unto death, and you will receive the crown of life. Praise the Lord. Kailangan lang maghanda. Kailangan lang mag-fix. Because God will lead you even unto death. Hindi ka iiwanan ng ating Panginoong Diyos. If it is your time, panahon mo na. Pero pag hindi mo pa panahon, isusustain tayo ng Diyos. Akala ko nga si Brad Hermogenes, hindi na makatatagal ito kasi sino na nagpanugon kang Sister Juby? Ay, tawagas Pastor Chit kay mamatay na siguro ko ani Job. Ay na lang, makaandam ko. Sa akong obserbahan mo rin, nagkakabata mahinoon si Brother Hermenes, naglagsik. O nag-decide na siya nga magpabaptize. Praise the Lord. Oo. Si Kinji magpabaptize na rin. Meron tayong 2 kandidato. Mag-schedule na tayo anytime kung mayroon pang madagdag by the grace of God. Praise the Lord. Siya na lahat nagawa eh. Siya ang gumawa sa lahat. Hindi basta-basta ito. Paano pa? Anong ginawa niya? Maliban ang ginawa niya, gisustain niya pa. Hindi niya ito binitawan. Hindi kaya ginawa niya ang universe, pagkatapos bitawan niya, magkaumpog-umpugan na, magkalito-lito na yung ikot ng
mga planeta? Hindi po. Mawala na yung mga ilaw ng mga bituin? Hindi po. Katakataka, no? Yung sun, pinapakita sa kamera, lumiliyab yung apoy. Sino ba naglagay doon ng krudo? Sino man naglagay doon ng fuel to keep it burning? It is God who made it. And He sustained us after He made it. Praise the Lord. Basahin natin. Isaiah 40:26. Praise the Lord. Lift up your eyes on high, and behold, who hath created these things that bringeth out their host by number. He calleth them all by names, by the greatness of his might. For that he is strong in power, not one faileth. Not one failed. Praise the Lord. Iyahat ninyo ang inyong mga mata dito sa taas, sa langit. Tanawa. Kaya ako, merong mga newly discoveries dyan sa mga pinapakita sa mga space webcam, ay nako, pinapanood ko talaga yan. Bakit? How wonderful, how joyful to behold the creations of God, the manifestation of the greatness of God. It boosts our confidence. Praise the Lord. It boosts our faith. Nandiyan man yan sa Bible. Ipapakita niya man talaga yan. At saka hindi lang yan ang ginawa niya. Pati ang mga invisible things. Angels are invisibles. Kingdom of God are invisibles. God is invisible. Our spirit or soul is invisible. But they are really exist. Ang dami ko nang namatay na nabuhay, yung kaluluwa nila nagbisita. Praise the Lord. Yung kaluluwa nila nakakakita, nakakarinig. Samantalang habang iniwan nila yung body nila, wala, patay. The body without the spirit is dead. Mercy na lang ng Diyos i-preserve para pagbalik ng kanyang kaluluwa, magpitik pa yung puso niya. Para meron lang mag-pump. So, wala si Brad Charlie dito no ngayon. Ayan, si Brad Chris, knowledgeable yan. Si Brad Jan Traso, si Pastor Dodong, knowledgeable lahat yan. Yung mga lalaki natin dito, na may mga sasakyan, may mga gamit, yan, si Brad Lito, Villamor, alam niya yan. Na ang mga hydraulic system ng sasakyan, heavy equipment, light vehicles, kailangan ng pump yan para mag-produce ng pressure at magkilos ang dapat pakilusin. Kaya yung puso natin, pump yan para magkilos pa tayo kung yung spirit natin babalik. Meron pa tayong lakas. Amen? Praise the Lord. Ano bang last na ginagawa ng doktor to confirm whether he is confirmed physically dead? Di ba? Yung pulse, magkakaroon ng pulse ang tao if your heart is still pumping. If no more pulse, no more pumping of your heart. If your heart doesn't pump anymore, you are clinically dead. Kaya, how God sustain our heart? Praise the Lord. See? Ginawa niya lahat yan. Lift your eyes on high. Behold who hath created these things that bringeth out their host by number. Ay nako, bilangin mo yun, without number yan. He calleth them all by names. Kilala niya lahat yan. Lahat. Tinatawag niya sa kanilang mga pangalan. Pati tayo, lahat na nilalang ng Diyos, we are being called by our names. By the greatness of His might. For He that is strong in power, none one faileth. See? Worthy siya. Kasi siyang nagawa lahat eh. Kung wala siya, wala tayo. Praise the Lord. How about yung mga invisible things? Ginawa niya ba yun? Yes, basahin natin. Colossians 1:16 and 17. Praise the Lord. For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by Him and for Him.
and He is before all things, and by Him all things consist. Yan. Imagine, sa pamamagitan niya, lahat ng bagay na gawa. Sa langit, in general, lahat dyan. Sa lupa, itong planet Earth, lahat dyan. Yung nakikita, visible, at yung invisible, hindi nakikita, gawa niya yan. Whether there be thrones or dominions or principalities or powers, gawa niya lahat yan. All things were created by Him and for Him. Para sa Kanya rin. Kaya tayo, pag hindi tayo gagawa para sa Kanya, kawawa tayo. Because we are created for Him, not for Satan, neither for us. Amen? Praise the Lord. Tandaan natin yan. Huwag nating kalimutan yan. Maya-maya. Magkamali lang tayo, kawawa tayo. Hindi niya tayo tatanggapin. Ang puot niya mangyari sa atin. Nag-warning na ba yan, Diyos? If you do not honor God, if you do not obey God, cursed ang maangkin natin. Kaya careful tayo to maintain our faith, our wisdom, our spirituality for God's glory. Maintain natin ito. Huwag niyo i-neglect yung pagsimba ninyo. Praise the Lord. At bawat simba ninyo dito, huwag kayong palabas-labas dyan na para bagang ang tingin nyo lang, nanood lang kayo ng drama, nanood lang kayo ng ano ba yung mga palabas dyan sa mundo na walang kwenta. See, iba ito eh. Absorb lahat ng sinasabi ng Panginoong Diyos sa buhay mo. Then let it grow sa buhay mo. Importante yan. Basa pa, Isaiah 40:28. Praise the Lord. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary, there is no searching of His understanding. Yan. Hindi siya nagpi-faint, hindi siya ginakapuyan, dili. Wala po'y searching sa iyahang understanding. No one. How can God make Himself three? Paano niya ginawa ang sarili niya tatlo? Father, Son, and Holy Spirit. May purpose. Father as a creator in heaven, Son so that He might die for our redemption, and example for our guidance. Holy Spirit, para kung mula na siya dito sa physical, meron pa rin tayong guidance, meron pa rin tayong comforter. Yung nag-reveal ka nung last New Year by the Holy Spirit. So, hindi tayo iwanan ng Diyos. Praise the Lord. Kanya lahat yan. Hindi mo ba nalaman, hindi mo ba narinig ang Diyos na walang hanggan, na Panginoon ang naglalang sa lahat ng katapusan ng buong mundo, hindi nanghihina, ni nang nalulupay man, walang sino man makakasaliksik sa kanyang pangunawa. Kaya, tayong lahat, magbigay tayo sa Diyos ng kaluwalhatian. Amen? Praise the Lord. Wala nang rason. Kasi binigay na niya ang lahat for our benefits. Binigay na niya ang lahat, ang niyang buhay, ang sarili niya, ang kaharian niya, ang mundo na ginawa niya, binigyan niya na lahat. Look at our children, how they are so blessed. Yan, testimony ng ating mga kapatiran. Hindi ko akalain saan ako kukuha ng pang-tuition fee ng mga anak ko, ang mahal-mahal ng school na pinasukan nila, na doon sila nag-aaral. Pero how come? Nakabayad kami. Hindi lang isang pamilya ang narinig ko. Halos kayo lahat magsasabi, Pastor Chit, bisang nga akong mga anak nagkadungan-dungan og kolehiyo. Walang ko kabalo, Pastor, sa migikan sa akong bana og pambayad, wag yun mi kulang. Nya, makakaon lang gihapon mi. Bisitahon mig mga bisita din na, mapakaon na mo sila tanan. Wag yun mi nagkulang. Totoo man yan, pangako man yan ng Diyos sa atin. Ngayon, hindi ba natin i-innovate? Hindi ba natin i-improve? Na na-tested and proven na pag iginawad natin sa Kanya ito, we are so blessed. And let us be blessed with so much blessings
Because we have so much to give, we have so much to do, we have so much to go, we have so much to tell the people of the world about our Savior, Jesus Christ. Praise the Lord! Siya lahat ang gagawa nito. Last verse. 1 Chronicles 16, 28 and 29. Praise the Lord. Give unto the Lord, ye kindreds of the people. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due unto his name. Bring an offering and come before him. Worship the Lord in the beauty of holiness. Yan. Ganon ka-importante. Magbigay kayo sa Panginoon. Lahat ng mga kabataan, lahat ng mga tao, magbigay sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Magbigay sa Panginoon ng kaluwalhatian na nauukol sa Kanyang pangalan. Magbigay kayo ng offering. Pumunta kayo sa Kanya, sambahin ang Panginoon sa anyo ng kabanalan. In the beauty of holiness. Praise the Lord. Kalinisan. Kaya nawala na lahat. So, mga anak ng Diyos, no, tandaan ninyo, holiness ang importante. Kayo ng mga naglalaro pa dyan ng mga ML, hintuan nyo na yan. Kung meron pa. That is foolishness. That is rubbish in the eyes of God. That is defiling your thought and your heart and your mind. Instead, you listen the word of God. You listen. Meditate. You know, after I preach, I cannot prevent myself to review. Because I want to benefit my preaching also. Kaya nga pag mag-pray ako, Lord, speak to us. Because you are the one that is speaking to all of us. So, you have spoken to them through my mouth. Then I want to listen your word through my mouth. That's not mine. Praise the Lord. So lahat tayo magsikap. Kasi kailangan natin, alam mo pag magsakay ako ng sasakyan ko, kung saan ako magpunta, piniplay ko yung preaching ko, ano ang nararamdaman ko? Lord, thank you for being refreshed. Thank you, Jesus, for being renewed. Thank you, Jesus, for being reminded. Thank you, Jesus, for being guided. See? Now, what if hintuan natin yan? Masamahabang panahon, makasingit ang kaaway. The Bible says, meditate therein day and night. There are how many division of hours ang mundo? 2, day and night. None of those na part ng mundong ito, day and night, na wala tayong meditation sa Word of God. That is how God renew our strength. Para makapagpatuloy tayo at makapag-pray tayo ng tama. Praise the Lord. Mag-pray tayo ng buong puso. To God be the glory. So, marami pa tayong gagawin. Marami pa tayong pupuntahan. Marami pa tayong masangyawan. Marami pa tayong tatanggapin mula sa Panginoong Diyos na hindi natin kayang sukatin at isipin. Just pray. Offer your body, offer your life to God. Render to Him blessing, honor, glory, praise, lahat-lahat na, strength. Bigay natin sa Kanya lahat. Amen? Praise the Lord. So itong kamatayan ni Lord Jesus Christ, this is the actual of His suffering that for our sake, He suffered for us. Ngayon, for His name's sake, let us suffer for Him. If we suffer with Him, we shall reign with Him. Saan yan, Pastor? We will reign with Him. Meron pang millennial reign of Christ dito sa mundo. Ang isasama niya, yung makasama sa first resurrection at yung marapture. Praise the Lord. So we are candidates of rapture and first resurrection. Kaya sa ngayon, siguraduhin natin ng buong puso na makasali tayo doon. Para ibalik pa tayo ni Jesus, we shall reign with Christ. If we suffer with Him, we shall reign with Him. He will reign on earth. All the kingdoms will be of Him. All kings will give their crowns to them, will bow down, and we will reign with Christ. Paano yan, Pastor? We pass away already. We are already rotten.
before the resurrection. And He resurrected at in the incorruptible body. And yet, God will bring us back. Yes, He can do it. Praise the Lord. Ano pala yung mga angels ng mga spirits na nag-disguise ng mga tao? Na naharap ni Abraham, naharap ni Sarah, are they not in the form of human? Yes, in the form of human. Praise the Lord. Oh. Huwag tayong magproblema, anong mukha natin pagdating ng panahon? Upaw-upaw, baka ako anak. Huwag ka na magproblema. Basta importante, ikaw yun. Ako yun. Tayo yun. Amen? Kasi may kanya-kanya tayong individual characteristic. So, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Mamaya, kung may mga questions kayo, lalot na yung hindi pa nabaptize dito sa holy place. Minsan may nagtanong sa akin, si Sister Rebecca, Pastor Chit, baptize naman ko sa akong simbahan. Kailangan pa ba ko magpabautismo din sa holy place para makapartake ko og communion? Okay. Atong pasultion ang pulong sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Pasultion na to ang pulong sa Diyos. Tanan mo explain ni Ana. Para dili ta magbuhat-buhat og atong sariling doktrina, sariling balaod. No. Dito tayo lahat. Kaya nung naunawaan niya, yun, nag-submit siya ng baptism. Di nyo ba alam, sa Malaysia, magbaptize ako ng 14 ka mga souls. Tapos sumami yung buong kongregasyon halos ng baptist. Nung nag-explain ako sa Bible study, naintindihan nila. 32 sila ang nabautismohan, nag-decide. Bakit? Yung Word of God, hindi parable. It's so clear. Kaya itong pag-partake natin ng communion, we must be worthy. Praise the Lord. See to it na knowledgeable tayo lahat sa kanyang scriptures. At dyan sa Bible study na yan, ibigay lahat ang dapat malaman ng bawat isa para maging worthy tayo. So, salamat sa ating Panginoong Diyos na worthy siya. The Lamb of God, Kordero ng Diyos that was slain, ito na ang ating i-commemorate Holy Communion. Para when makita niya sa atin yung blood, He will pass over us. Si Jesus namatay during Passover. Praise the Lord. Yan. Si Jesus ipinanganak during the Feast of Tabernacle. Lahat ng Old Testament, meron niyang fulfillment sa buhay ni Lord Jesus Christ. Kaya, wonderful ang kanyang word. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us sing